Gabi po sa lahat. Open our Bible again in Ephesians chapter 5 verse number 17. At ipagpapatuloy po natin yung pinag-aralan po natin last time. In this time we have two principles about the will of God. Ephesians 5 verse number 17. Pag nandyan na po tayo, sabihin natin amen. At basahan pa natin na sabay-sabay. Ready now? Read. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Father in heaven, may we understand your will. Thank you for letting us, Lord, to have your word so we may understand what do you want in our life. What you want in our life, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. So last time, napag-usapan po natin na ang Diyos, hindi niya binabypass yung ating pag-iisip, yung ating kaunawaan. Gusto niya, malaman natin kung ano yung kalooban niya sa atin. So lumaki tayo na ang sinasabi natin sa sarili natin o ng mga taong nasa paligid natin, ano bang gusto mo sa buhay mo? Ano bang gusto mo sa buhay mo? Ano bang gusto mong gawin? But as a Christian, nung nasiligtas tayo, ang tanong na natin dapat, ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin? And last time, kung naalala natin, walang kalooban ng Diyos na hindi accordance sa kanyang salita. Ibig sabihin, if it's God's will, it is always in line with His Word. Kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, hindi magko-contradict. Palaging consistent. Ang tama ay palaging tama, ang mali ay palaging mali. At may mga tinignan tayong mga principles, no? And another one there is, kung kalooban ng Diyos, kailangan God's will must be done in God's way. Pero pwede mong sabihin, tama yung motibo mo, pero mali yung pamamaraan mo. Hindi pa din yun gusto ng Panginoon. Gusto mo nga gawin yung kalooban ng Panginoon. Halimbawa, magbigay ka ng pang-snack sa mga bata, sa mga nagsosolwining, sa mga nagturo ng bata. Pero, para makapagbigay ka, magnanakaw ka muna mamayang gabi. Para bukas meron silang pang-snack. Mali po yun. Tama yung motibo, pero mali yung pamamaraan. Hindi din yun kalooban ng Panginoon. God's will must be done in God's way. So, hindi kinokontradict yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na huwag tayong magnakaw. Hindi maganda magnakaw. Kasalanan na magnakaw. Kaya, hindi mo sabihin na, kalooban naman to ng Panginoon na ibibigay ko naman kay Lord. So, hindi po mga kapatid. Nothing is the will of God if it's not accordance with the Word of God. It always fit in line with God's Word. At pinag-usapan din natin na may mga tao na ito yung kanilang authority. Yung tradition, human reasoning, human experience. But what must be our authority in our life is no other than the Word of God. So, ngayon po, pag-usapan natin yung pangalawang at pangatlong prinsipyo about the will of God. Before you can know the will of God for your life, you must be willing to do the will of God. Sa Tagalog po, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa'yo, dapat willing kang gawin yung kalooban ng Diyos sa'yo. Parang ang gulo, no? To explain this, may mga tao kasi gusto nilang malaman kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay nila. So, nalampasan na nila yung pag-iisip na hindi yung gusto ko, kundi yung gusto ng Diyos. Okay na yon. So kasi, unbeliever tayo. Ito gusto ko, ito yung matupad. Pero yung na-save tayo, natutunan natin, dapat pala kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, may mga Kristiyano, gusto ko kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Gusto kong malaman yon. For example, gusto kong malaman kung sino yung sa mga young people, just to have an example, para mas maunawaan natin. Gusto ko malaman kung sino yung magiging partner ko someday. So, they're trying to look for a girl or for a boy na gusto nilang makasama. So, to find the will of God for your life, when it comes to partner, it's okay. Diba? Kasi lahat naman talaga tayo mag-aasawa. Pero, gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay mo pagdating sa pag-asawa, pero yung sarili mo naman, ang kalooban ng Diyos sa'yo ngayon, eto, mag-aaral ka ng mabuti, sumunod ka sa nanay mo, ganyan, hindi mo ginagawa, ay mahirap mong makita kung ano
kalooban ng Diyos sa'yo pagdating sa ganung bagay. So, you do the will of God first. Knowing the will of God, knowing those mga obvious thing. For example, obvious ba ang magsimba? Tama. Obvious ba na kalooban ng Diyos na magsimba? Opo. Magbigay sa Panginoon? Opo. Umawit para sa Panginoon? Opo. Mag-memory verse? Opo. So, sa madaling salita, kung ano yung obvious na will ng Panginoon, gawin natin. Gusto mong malaman kung ano yung gusto yung sa'yo ng Diyos, pero yung mga obvious na kailangan mong gawin, na will ng Panginoon, hindi mo ginagawa, hindi mo talaga nalaman kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay. God wants us ready and willing to do anything He should act. Halimbawa, sa military, when the commanding officer issue a command, he expect na yung mga nasa subordinate, immediate obedience. Kailangan sundin nila agad. There is no room for discussion or arguments. So, same. Now, ulitin ko ulit, yung share ko dun sa group natin, may mga, ano pa ang anak mo, Sister Jane, yung lalaki? Manny? Jamani? Pambira, parang pagdating ng araw, yayaman niya kasi Jana, Manny pa. Jamani. Yan, si Jamani. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko siya pipilitin pumunta ng church. Gusto ko siya mag-decide. Bakit? Sa pag-aaral ba, pagpunta sa school, tinatanong ba natin siya, anak, pang pumunta ng school? Hindi naman eh. Kasi pilit natin siya. Diba? Pag meron argumentation, discussion, no for that because you read that. Sometimes, in our Christian, may mga ganun. Bakit pa kasi ganito? Ganyan. Lalo na kapag tayo ay hindi spiritual, pag nasa carnal mind, nasa flesh tayo, minsan kine-question natin yung authority. Kino-question natin yung bakit ba ganito, bakit ba ganyan. But then again, the will of the Lord, what is obvious, we must obey it. And in a battle, our enemy is real. Ang gusto ni Satan, ano ba ang gusto ni Satan? Gusto niya lagi, ang gusto niya lagi, pagkahiwa-hiwalay. Paghiwalay, hate. Ano ang kalooban ng Diyos? Pagbabati, pag-aayos, unity. Pero si Satan, gusto niya lagi ng away. So, in every area of our life, we must ask, what is the will of God in this area, in this area, in this area? So, ano ba yung WWJD? Siguro sa mga matatanda na alam nila yun. WWJD. Sikat yun dati, bro. Ang ibig sabihin nun, what would Jesus do? Pag, halimbawa, ikaw ay sinampal ka, WWJD. What would Jesus do? Kung si Jesus sinampal, ano kayang gagawin? Kung yung response ni Jesus, dapat yung response. Napagalit sa trabaho, what would Jesus do? Nung sikat yung line na yan, parang yan yung line na gamit ng Christian para mapagay yung attitude nila. Ito yung nangyari sa WWJD. Kung kayo nangyari, ano yung response niya? At kung kayo ay maging tulad ni Jesus, what Jesus para everything ay rin dapat yung response natin. So, isang kwento, sa traffic light, merong traffic light, merong kotse, yung pulis yung nandito. Tapos, yung lalaki na dito, nagwawala na kasi naabutan siya ng mumura siya, nasa harapan niya, mabagal, etc. Tapos, syempre parang scandal, ginawa ng police, yung nasa likod. Sabi niya, sir, hindi maniwala na kotse ba talaga yan? Baka harnap mo. Bakit, sir? Akin to. Yung nasa likod ng kotse mo, alam mo nakalagay, what would Jesus do? Tapos meron pang isda na nakalagay na ibig sabihin, etong kotse na to, Kristiyano yung may-ari. Pero yung attitude mo, hindi
Kristiyano. So, ano ang will ng Panginoon? Sa mga bagay, mas willing to obey the Lord. Our answer should be, Lord, yes to Jesus, no to Satan, yes to the will of God, no to the Satan's agenda. Now that natural, they had to be trained to respond in that manner. God wants us ready and willing to obey Him. Magsisimula po lahat sa willingness. Yung desire natin na sundin ng Panginoon. Kung hindi desire na sundin sa Panginoon, paano mapakita ng Panginoon yung niya sa ating buhay? Tignan natin si Apostle. Nung nagpakita si Jesus Christ sa school, sabi ni Apostle, Lord, what will thou have me to do? And that question, no one answer unless we are willing to serve. Hindi mo matatanong yung, Lord, ano gusto mong gawin sa buhay ko? Kung ikaw na ay unwilling. Or, ang desire to say yes to the Lord. He will never reveal to us His will for our future if we are in obedience for our parent. Katulad na sabi ko kanina, yes, paghandaan natin yung kinabukasan. Kumuha tayo ng insurance, mag-ipon tayo. Sino ba dito may insurance? Meron ba kayo may insurance? Pro-life, Sun Life, etc. That's good po, no? Kung may pera kayo, kaysa wala lang kung saan-saan, mamili kayo ng insurance, lalo sa mga naturo. Sinter, ako, meron, Mrs. Okay yung meron. May meron kang stock, ganda. Pero, hipon ka nga, pero ginugutom mo yung sarili mo, meron siya nga, pero hindi ka naman iingat sa maneho. That's the point. Tingnan natin, kapatid, sina-overlook itong verse na to. All of Matthew 66, Matthew 6, number, seek keepers, the kingdom of God, di ba? 6, 33, hindi, Matthew chapter, nasa dyan pa lang pala ako sa bakit iba. Matthew chapter 6, verse 33. Verse number 33, nakikita natin eh, ito yung conclusion natin Sunday sa book of Haggai. Naalala natin yung preaching nung umaga at saka nung hapon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit? Kasi nga, ang ganda ng example dito ni Jesus. Yung, ano mga example dito ni Jesus? Yung flowers, saka yung ravens. Flowers niya, tingnan ng mga lilies in mga sila ba? Yun ang word eh. Nga pala, Sister Margaret, nakita ko may patay ka doon. May patay ka doon. Di ba? Tatay, paghahabi. Sabi ni Jesus, yung tingnan yung list on the vine. Sila ba gumagawa sila ng nila? Siyempre, that is a rhetorical question. That means question that doesn't an answer. Hindi. Tumutulong yan. Ang ganda ng bulaklak. Sabi ni Jesus, and yet, kahit yung pinakamagandang kota ni Haring Solomon, i-compare mo dun sa bulaklak ng mga lily of the valleys, no pa din. Sinasabi ni Jesus, much pa din yung karangyaan ni Solomon sa damit ng mga bulaklak. After nun, next na illustration, Jesus, tignan niyo yung mga ibon. Yan ba? Nagsasaing ba yan? Nagtatanim ba yan? Ano ang ginagawa? Di ba? Pag-cultivate mo, mo na yung lupa. Lagyan mo na, didiligan mo, tapos anihin. Now, that's another question. Sabi ni Jesus, hindi naman niya nagtatanim. Pero nakakain sila. Pinakain sila ng tatay natin. Biglang
may conclusion si Jesus. Ano? Sinong mas importante? Yung ibulaklak o ikaw anak ng Diyos? Again, that's a rhetorical question. Doesn't it answer? Kasi the answer is obvious. The obvious answer is, mas importante tayo. Kaya biglang sinabi ni Jesus Christ, lahat ng yan, huwag niyong alalahanin, take note, anong kakainin nyo, anong iinumin nyo, ano yung otin nyo. Okay? Sa pag-alam na ng Ama, we have need of all these things. Na kailangan ito, verse number 3. Ano obvious will the Lord teach every day? Seek ye first the kingdom of God. Seek His kingdom. Seek His will in our life and His righteousness, and these things shall be added unto you. Ganda. But hindi tatapos. Meron number 34 at minsan overlook natin. At napakaganda. Tignan natin. Take for not for tomorrow. For tomorrow shall take for the itself. So at the day is the devil thereof. Yung bukas, kapag mo naalala yung bukas, ang problema sa kinabukasan, sapat na yun para sa yung problema na naranasan natin araw, sapat na yun. Problema ngayon, huwag na nating dalhin bukas. At yung problema bukas, huwag natin problemahin ngayon. Napakaganda. So what is God's will in our life? This day, God wants me to do. Ayan, Sir Kim lang estudyante dito eh. Mag-aral lang mabuti. Your goal, God's will for you is not just to have, kung 1 to 10 ang quiz, hindi will ng Panginoon sa'yo, magkaroon ka lang ng 5, 4, 3, 2, 1. Your goal is to make it perfect. Make it to the top. Gawin mo yung best mo. At mo yung best kahit hindi kayo one. At least, you try to do the will of God in your life. And, pala itong ulitin. Mga tatay, dapat talaga sineselebrate natin Father's Day. Kasi ang hirap talagang magpalaki ng anak. Nung tulad mo pa ako, brother, 19 years old. So, bakit ka na? Pero nung alam mo yung nag-aanay ko, inis talaga. Bakit? Ang kulit. Napakakulit. Kulit. Sinabi na, oo na ako. Laging paulit-ulit. Pero nung nagkaanak ako, Brad, na-appreciate ko yung nanay ko at yung tatay ko. Grabe. Ganto pala. Ganto pala yung hirap. Pag nagkaanak ka, ma-appreciate mo nanay tatay mo. Tapos naaalala ko sinabi mo ng nanay tatay. Anak, pag nagkaroon ng anak someday, maintindihan kami. Ngayon, naiintindihan, hirap pala talaga. Na kapag inutusan mo dapat anak mo, dapat sunod. Kasi nga, Brad, ang dami na nilang sakripisyo. So, syempre, nature talaga ng bata. Kasi nga, sabi ni Pastor Bong, ang gatas daw, bear brand. Kaya kapag tinawag, di ba? Ano pangalan niya? Jamani. Ano daw tunog kasi bear, hindi breastfeed. Magandang endorsement sa breastfeed. So, take note for to. Kaya mo bukas. It's okay to save. It's okay na mag-save tayo. Pero wag masyadong mag-alala na bukasan. Ang will ng Panginoon sa'yo today, ang will ng Panginoon sa atin, palaki natin anak natin ng maayos. Ang ganda yung pinakinggan niya preaching. Makigalang siya. Tapos naboboard. Buti na lang dumating yung cross, yung paggaganchilo niya. Sabi ko, makinig ka ng lesson para may matutunan ka. Sabi, ano natutunan mo? Sabi niya, kapag ikaw daw, nag-send ka pinaaral mo yung bata sa isang Christian school na sobrang spiritual. Pero sa bahay, nanay tatay Christian na nagsisimba, lukewarm. Hindi naman mainis sa Panginoon. Ng pastor, you're raising a rebel. Kasi, hindi Christian. Nag-aaral sa Christian school,
para pero sa bahay, nakikita niya. Hindi naman ganun si nanay, tatay. So, as we raise our children, maging example tayo. So, tinitingnan nila tayo. That's the will of God to raise. Pag nakatapos na sila, and then, tsaka na natin problemahin kung anong gagawin natin sa buhay pagtapos na yung mga anak natin. So, po tayo mga kapatid. Amen. So you can know the will of God in your life, you must be willing to do the will of God. The Bible says, grieve not the Holy Spirit of God. We continually refuse what God wants and repeatedly do what we want, then we grieve the Spirit of God. The Holy Spirit, who when we are guided into all truth, siya po ay nagdadalamhati. At that point, you can be that God, you are not will. When you hurt God, when you hurt the Holy Spirit, then it's the will of God. Kasi kasalanan ng dalawang uri. Yung mo dapat gawin, ginagawa mo, saka yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Commission sin, saka commission sin. Commission sin, gawin mo dapat, hindi mo gawa. Commission sin, hindi mo dapat gawin, pero ginagawa mo. So, halimbawa, tayo ay kailangan natin itong gawin ngayong araw na to. You know, the Holy Spirit wants you to do that, especially in the ministry, etc., etc. But when we don't do that, then we're giving the Holy Spirit. When we give the Holy Spirit, that's not the will of God for life that day. So it's like building blocks. Will of God today, will of God tomorrow, will of God next day, next week, and then makikita mo, ang sarap pala, parang ang smooth ng buhay, doon hirap. Meron ka maging joy na hindi kayang kunin sa'yo, Satan. So, walang kaloob ng Diyos na hindi accordance sa kanyang salita. At natin malaman ang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Kailangan willing muna tayong gawin ng kalooban, but not the least. The Lord must fulfill His will, His child who is healed. What do we mean by this? Romans chapter 12. So, lagi nang nababasa, pero again, let's turn there at titignan natin. Romans chapter 12, verse number 2. Verse 1 and verse number 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ngayon, palagi natin itong na-ipipreach sa pulpit, basa yung iba sa atin, memorize na natin. But I want to focus on the word living. Living sacrifice. So that is, Paul, living sacrifice, buhay na sakripisyo. Bakit? Sa Old Testament, pag nagsasakripisyo sila, buhay, papatayin nila, sinakripisyo sa Diyos. Bukas, magsasacrifice naman sila, mamamalit yung sakripisyo. Doon, magsasakripisyo. Kumbaga natin na mamamalit yung sakripisyo. Pero tayo doon, mga mananalataya, yung buhay na living, sabihin, buhay tayo, yung buong buhay natin, na ibinibigay natin sa Panginoon, hindi tulad ng nasa Old Testament na pag sinakripisyo, namamatay. Tayo buhay talaga. So, our bodies, our life as living sacrifice, holy, acceptable unto God. And look at verse 2, be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Look at that. Kapag pinasent natin yung sarili natin as living sacrifice, kapag tayo ay hindi nagko-conform sa mundo, kapag tayo ay nagtatransform, now the transform is yung sa dito sa Greek, dito natin yung word natin na metamorphosis. Di ba metamorphosis? Ano yan? Sa butterfly. Metamorphosis. Yung naging ganito, ganyan, tapos naging butterfly. Ganon yung idea dito.
Ganito tayo dahil napakasama natin, grabe tayo makapag lahat ng mura alam natin eh. Pero ngayon, isa na lang. Pakunti-kunti na lang, paminsan-minsan. Ibig sabihin, na-transform tayo. Pag natatransform tayo, kapag inalay natin sarili natin sa look at this, what is the purpose? That what is that good? Ibig sabihin, sabi mo ba na gali at ng Panginoon yung mga advices mo? Ikaw nga mo, hindi tatapat sa Panginoon. Napakalikado ng advice sa mga tao na hindi tapat sa Panginoon. Kristiyano pa yan. That you prove what is that good, you can prove kung ano yung tama, kung ano yung mga advice, acceptable, katanggap-tanggap, and perfect will of God. Hindi po sinabi second-hand will of God or tira-tira na will of God or permissive will of God, but perfect will of God. It means bawat isa sa atin merong perpektong kalooban ng Panginoon sa iyo. Nawa mahanap natin yon. Paano natin mahahanap? Kung ang ating sarili magta-transform tayo, kung iaalay natin ang sarili natin sa Diyos. The key here is surrender. Are you really surrender to the Lord? God promised us that He will direct us as long as we are yielded. Ang Diyos, mangako niya na tayo ay kanyang gagabayan. Pero ayaw natin magpagabay, hindi natin makikita yung liwanag ng Panginoon. Kaya sa mga young people, no, kailangan tayo ng gabay. He will guide us with His eyes and He will give us a way. Kung tayo magre-refuse sa kanyang looban, makikita natin yung gusto sa ating buhay. Now, so, tonight, do you really know the will of God for life? Why not determine that we will seek to apply the principle of God to your life? Are you will do what we asked, or are you really surrendered? Again, the key here is, brother and sister in Christ, surrender. Okay, what do you want me to do in my life? Again, don't forget it's obvious. Ano yung obvious? Ano yung tama? Kaya nga, maganda maging Baptist. Isa lang ang bawal sa atin. Kasalanan. Pag alam nating tama, gawin natin. Pag alam nating mali, huwag natin gawin. Huwag na tayo mag-settle na, pwede ba kumain ng dugo? Bawal ba magpasyal ng dugo? Yan ay mga na hindi mga big deal na kapan. If it's obvious, if it's wrong, tayo ay nangi-scam ng tao, tsaka nangungutang, hindi naman tayo intention magbayad, mga ganun bagay, bagay po natin, kapatid. And ng sa akin. So here, you being included you know us. Again, iba tayo ng galigan, iba tayo. Parehas tayo siya. Iba sa Diyos. Hindi sa pwede mapastor. Ating pastor. Ibig sabihin, ko lahat. Pero hindi tayo parehas miling pulpit. Or hindi naghuhugang. Walang linis. Walang iba yung di natin ng Panginoon. What is the of God in your house, in your work, or in your church? All consider His will. That is very important. Let's start kapatid and let's Father in heaven, in this day, nakita namin some rules about will. And the key is, and the key here is being connected to you. Being walking in the Holy Spirit. Gusto namin ayos siya ang buhay, pero hindi po namin tinidera yung bansa.
kung kami po ay ginigib namin, sasaktan po kayo, patawarin po kami. And consider po namin inyong kaluluwa sa aming bahay, sa aming ministry, inyong pinagkataon sa amin. Mga kapatid ng Panginoon, have a private moment, just reflect and pray to the Lord. Lord, nothing but your will be done in my life. Not my will, but your will. Let's have a silent prayer, a private moment with the Lord. Yun, salamat po at dinako niyo po kami at natutunan po namin yung salita. May we consider your will in our life at patungong pagpalain ang bawat isa sa amin, financial, spiritual, sa amin po mga ministry, sa amin po trabaho, sa bahay, sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. At nakita po namin yung beauty niyo, Lord, know that we are so unworthy to serve you because you are a holy God. But thank you for giving us a privilege, opportunity, pagkataon to bless you, the King of Lords. Thank you, Lord, that we have a relationship with you through your Son, Lord Jesus Christ. Natuloy mo yung pagpalain. Aming salamat po. At kata niyo po, kapatid, aming pagpalain sa linggo, prayer heart God. And all things in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. At tayo po ay mag-pray sa ating giving, sa ating offering. Let's call Brother Bong, and after that, kantahin natin ating doxology.